Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinaka-bago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Magandang umaga po ng TGIF. Thank God it's Friday today sa inyo lahat mga kaibigan. At thank God for everyday na rin. Samahan niyo po ang inyong mga lingkod, Judith Estrada Larino. At ako naman po, si Jen Patrolya sa ngalan ni Drew Nasino. Para sa isang panibagong oras ng balitaan dito po sa Arangkada Balita. Arangkada Balita! Narito na ang ulo ng ating mga balita para nga sa Arangkada Balita ngayong araw ng Friday, January 12, 2024. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nakatakdang magtungo sa Germany. Arangkada Balita! Kaso ni Mary Jane Veloso muling bubusisihin ayon mismo kay Indonesian President Widodo. Arangkada Balita! Systems operation ng National Grid Corporation of the Philippines sandang sa Arangkada Balita! Ilang ng mga tinamaan ng gastroenteritis sa Baguio City nadagdagan pa. Arangkada Balita! Balita sa ibayong dagat, Ecuador, nagdeklara ng state of emergency matapos tumakas ang Arangkada Balita! Balitang pampalakasan, Lexa na umusan ng fiber x-ray sa PBA Commissioner's Cup. Arangkada Balita! balita sa showbiz, 14 na taong gulang na Filipina, kinilala bilang unang miyembro ng K-pop girl group na Prism. Arangkada Balita! At sa ating viral news, translasyon na gawa sa Roblox muling nag-trending. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita! Magandang umaga ng Biyernes muli sa inyong lahat mga kaibigan. Narito na ang ating detalye ng ating mga balita. Kinumpirma mismo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magtutungo siya sa Germany sa darating na March 12. Ginawa ng Pangulo ang pahayag matapos mag-courtesy call sa kanya ang Foreign Minister ng Germany na si Annalena Baerbock. Tiwala naman na ang Pangulo na sa pamamagitan nito ay magiging matatag pa ang ugnayan ng dalawang bansa at mapapadalas din ang pagbibigay ng Foreign Minister Baerbock sa Pilipinas. Samantala, binahagi ng German Foreign Minister na 10 taon na nang may ang Pangulo ng Pilipinas sa kanilang bansa. Arangkada Balita! Nangako naman si Indonesian President Joko Widodo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na muling pag-aaralan ng kanyang gobyerno ang kaso ni Mary Jane Veloso. Ayon kay Presidential Communication Office Secretary Chaloy Gafil, ipinaabot na ni President Widodo ang kanyang commitment kaugnay sa kaso ni Veloso matapos ang kanilang bilateral meeting ni PBBM sa Malacanang. Ibinahagi pa ni Secretary Garafil na sa tuwing nagkakaroon ng pagkakataon ay inaapela ni Pangulong Marcos ang kaso ni Veloso o ang kaso ni Veloso na isinampa dito sa Pilipinas laban sa kanyang recruiter. Sa kasalukuyan, hinihintay ng Indonesian government ang desisyon ng korte hinggil sa isinampang kaso ni Veloso.
Kada Balita! Ginawin mo naman ni Foreign Affairs Undersecretary Maria Teresa Lazaro na naipadala na sa Jakarta, Indonesia ang legal interrogatories na kailangan ng Federal Court kaugnay ng kaso ni Merging Veloso na nahatulog. Kasunod ito ng opisyal na pagbisita ni Indonesian President Joko Widodo sa Pilipinas. Ayon kay Yusek Lazaro, nagpahayag ng pag-asa si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa paggagawad ng clemency para kay Veloso. Tiniyak ng opisyal na gagawin ng gobyerno ang lahat ng kanilang makatulungan si Veloso at kanyang pamilya. Yusek Lazaro na nakasama ni Veloso ang kanyang pamilya nitong Disyembre sa tulong na rin ng DFA at ng Philippine Embassy sa Jakarta. Maugunitang naaresto si Veloso noong 2010 sa Adocipto International Airport sa Yogyakarta nang makuhanan ito ng mahigit 2.6 kilos ng heroin sa kanyang bagahe na sinasabing ipinadala ng kanyang recruiters na sina Julius Lacanilao at Maria Cristina Serio. Arangkada Balita! Muling kinilala ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga ambag ng Indonesia sa pagtataguyod ng kapayapaan at pag-unlad sa Mindanao. Ito ang sinabi ng Pangulo matapos ang kanilang bilateral meeting sa Indonesian President Joko Widodo. Ayon kay Pangulong Marcos, patuloy na nakikinabang ang Mindanao sa mga bunga ng kapayapaan at demokrasya. Umaasa naman ang Presidente na patuloy na tutulong ang Indonesia sa pagpapatatag ng mga institusyon sa local governance, partikular. Kasabay nito, nananawagan ng Pangulo sa mga kaukulang ahensya na madaliin ang Memorandum of Understanding na magpapalabas ng economic potential ng farm na buhayan ng mga residente. Arangkada Balita! Sa ibang balita, 12 minuto makalipas ang 5 ng umaga, handang saluhin ng Transco o National Transmission Corporation ang system operations ng National Grid Corporation of the Philippines. Tiniyak ito ni Transco President at CEO Fortunato Lines matapos tanungin kung dapat na bang ibalik sa pamahalaan ang systems operation ng NGCP kasunod ng naganap na malawakang blackout sa Western Visayas. Ang nasabing akbang ay isa sa rekomendasyon ng Department of Energy kung saan transmission operations na lamang nito ang matitira sa pribadong kumpanya. Arangkada Balita! Kaugnay ng balitang yan, umapila naman si Senador Francis Tolentino na dapat maging transparent at accountable ang National Grid Corporation of the Philippines kaugnay ng pagkawala ng kuryente. Sa naganap na pagdinig ng Senate Committee on Energy, nabanggit ni Senator Tolentino ang sinasabing paglabag ng NGCP laban sa franchise law nito. Tanong ng mambabatas, ano ba ang hingi ng Section 2 of RA 951 na binanggit na ang the common good, kailangan bang maabisuhan ng mga residente ng Panay hinggil sa pagkawala ng kuryente at kung kailan ito magbabalik o maibabalik. Ang nasabing Republic Act 9511, ang batas na nagbibigay ng NGC sa NGCP ng prangkisa para makalahok sa negosyo ng pagbibigay ng kuryente. Hinimok naman Tolentino ang mga stakeholder na dumalo sa pagsisiyasat at paigtingin ang kanilang transparency efforts para sa mga power user. Arangkada Balita! Patuloy na naninindigan ang NGCP, National Grid Corporation of the Philippines, na sinunod nila ang protocol na itinakda ng Energy Regulatory Commission sa pagtugon sa naganap na multiple plant shutdown sa Panay na nagresulta sa blackout noong January 2. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ng NGCP na batay sa kanilang datos at sistema, walang anumang abnormalidad sa system voltage sa pagitan ng PEDC-1 bago ang shutdown ng PCPC. Bukod dito, tinukoy pa ng NGCP na sa ilalim ng Philippine Grid Code kung mayroong unplanned outage sa isang planta, hindi maaaring isagawa ang manual corrective intervention upang maiwasan
power outage. Kasunod nito, nanindigan ng NGCP na bagamat handa na silang mag-transmit ng power noong Enero 2, sumagal pa ang PCPC ng 59 na oras upang makabalik ang kanilang operasyon sa grid noong umaga ng January 5. Sumanalay ginitang NGCP na matapos na maayos ang operasyon ng PCPC, tuloy naman ang supply ng kuryente sa Panay consumers at wala nang napaulat na brownout. Arangkada Balita! Sa iba pang malalaking mga balita, umabot na sa mahigit 2,000 ang kaso ng gastroenteritis sa Baguio City. Ayon kay CTOI sa City Health Services Office, nasa 2,200 katao ang tinamaan ng naturang sakit sa lugar. Iniulat naman ni City Health Services Office Acting Officer Dr. Cecilia Brillantes na nagpositibo rin sa fecal matter ang tubig sa lungsod. Kaugnay nito, una nang nagdeklara si Mayor Benjamin Magalon ng outbreak ng gastroenteritis sa lugar. Dagdag pa ng alkalde, tinamaan ng nasabing sakit ang kanyang pamilya at pati rin daw siya. Gayunman, iginiit ng Department of Health na sa ngayon, itinuturing nilang diarrhea ang sakit na kumakalat sa Baguio na gastroenteritis. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, 16 na minuto makalipas ang 5 ng umaga, ituturing ng Color Transportation Board ang mga jeepney driver na hindi mag-consolidate sa Pebrero 1. Ayon kay LTFRB Chairman Chovelo Guadis III, maglalabas sila ng show cause order sa mga jeepney operators ngayong buwan na hindi pa nakakapag-consolidate. Dagdag pa ni Chairman Guadis, suhulihin na ang mga hindi nakasali sa nasabing consolidation sa susunod na buwan. Kaugnay nito sa tala ng LTFRB, nasa 51% pa lang ng mga jeep ang nakapag-consolidate. Paliwanag naman ni Office of Transportation Cooperative Chairman Andy Ortega, maaaring humingi ng tulong ang mga tsuper na hindi pa nakakapag-consolidate sa Department of Social Welfare and Development, gayon din sa TESDA at maging sa DOLE. Arangkada Balita! Kaugnay ng balitang yan, aabot sa 1.2 million pesos ang halaga ng multa ng nakita ng Special Action Intelligence for Transportation mula sa mga nahuling kolorum ng mga van, buses at iba pang public utility vehicles. Ito'y kasunod sa ikinasa nilang pinaigting na kampanya laban sa mga kolorum ng mga sasakyan na isinagawa mo January 5 hanggang January 9 ng SAICA sa pagpapatupad ng anti-colorum campaign. Transportation Office Philippines at Philippine Coast Guard ipinatupad ang multang 200,000 pesos kada van at 1 million pesos kada bus upang patunayan na seryoso ang pamahalaan na maibigay commuters ang maayos at ligtas na pagbiyahe. Alinsunod sa direktiba ni Transportation Secretary Jaime Bautista, target ng kanilang anti-colorum campaign na matiyak ang kaligtasan ng mga road users laban sa mga unauthorized na mga pumapasadang pampublikong sasakyan. Naniniwala naman ang DOTR na marami pang masasakorte ng mga iligal na at direhistradong pinubis. Kasunod ang kanilang nagpapatuloy na pinaigting na kampanya kontra kolorum. Arangkada Balita! Samantala, 19 na minuto makalipas ang 5 ng umaga, muna tayo ng pagulat mula sa ating DWIC Patrol. Ang DepEd daw target maitaas sa level 2 ang proficiency ng mga mag-aaral. Alamin natin ang detalye mula sa ulan ng Patrol 30. Inihayag ng Department of Education o DepEd na target nito maitaas ang proficiency level o pagiging magaling ng mga kabataan na 15 taong gulang sa siyensya, mathematics at English ngayong taon. Ito ay bago pa man sumapit ang susunod na pagtayo assessment ng Program for International Student Assessment o PISA sa 2025. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni DepEd Yusek Gina Gonong na nais nilang maitaas o maabot man lang ang minimum level ng proficiency na itinakda ng PISA. Paliwanag
ni Gonong ang pisang pinagbabatayan para masabing handa na sa realidad ng buhay ang mga kabataang estudyante. Sa ngayon sinabi ni Gonong na nasa level 1A at level 1B ang proficiency level ng mga pag-aaral o low score. Anya gusto nilang kahit konti man lang ay may taas ito ngayong level o sa level 2 sa usapin ng score. Pero aminado si Gonong na hindi madali o gugugol muna ng ilang taon bago ma-develop ang galing ng mga mag-aaral. Kaya tuloy-tuloy lamang anya ang gagawin nilang mga hakbang para mapataas ang antas ng pagiging mahusay ng mga ito sa mga naturang subjects. Patrol 13, Gilbert Perez para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ nagpapalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Maraming salamat, Patrol 13, Gilbert Perez. Samantala, isang obispo ng CBCP, hinimok ang taong bayan na huwag pumirma sa People's Initiative para sa charter change. Ang detalye ng balitang yan, ihahatid ni Patrol 5, Aya Yupanco. Umaapila sa taong bayan ang isang obispo ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines na huwag pumirma sa People's Initiative na isinusulong ngayon ng Kamara para palitan ang saligang batas. Sa isang pahayag, sinabi ni Bishop Broderick Pabilion ng Archdiocese ng Taytay, Palawan, hindi ang taong bayan ang nagsusulong ng charter change kundi ang mga politiko lamang. Hindi umano katanggap-tanggap ang hakbang na ito dahil binabaliwala ng mababang kapulungan ng Kongreso ang Senado bilang hiwalay na boboto sa tsa-tsa. Sinasamantala rin din umano ng mga politiko ang ayuda bilang panuhol sa pagpapapirma ng petisyon. May hinala din ang obispo, posibleng gamitin din ang mga barangay assembly para palakasin na nagkaroon ng konsultasyon sa mga botante. Ito pa number 5. Ay, yung pang para sa Implementar ng Lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Samantala, taas-baba, ganito ang sitwasyon ng presyo ng mga produktong petrolyo sa nakalibas na taon. At sa maraming pagkakataon, mas sumirit pa ang presyo ng oil products. Kaya naman humingi dagdag sa ang dagdag bawas sa halaga ng oil products sa 2023. Balikan na ang special report ni Miss Alinio Dayon-Dayon. Mga malalaking balita na deserve na balikan at dapat pag-usapan, muli nating i-throwback. News Coopers DWIZ Year-End Report. Ito ang sigaw ni Mamang Tsuper sa halos araw-araw na pakikipagsapalaran sa kalsada upang makakuha ng pasahero at may maiuwing pera para sa pamilya. Kahit ang pawis ay tumatagaktak na, dala na rin ng mainit na panahon at nakakapagod na biyahe. Tulad ng pawis na tumutulo ay tila patak-patak na rin ang natitirang kita ng mga jeepney driver at operator na lunod na rin umano sa hindi mapigilang pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo sa kabila ng mga rollback. Sabi nga ng mga expert, malinaw ang chain reaction na kapag sumirit ang presyo ng oil products, kasunod na ang pagsipa ng halaga ng mga pangunahing bilihin at pagtaas ng pasahe sa mga pampublikong sasakyan tulad ng jeepney at bus. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni pinagkaisang samahan ng mga tsuper at operation nationwide, National President Modi Ploranda, na 300 hanggang 400 piso na lamang ang naiuwing kita ng jeepney drivers para sa kanilang pamilya dahil sa pagtaas ng presyo ng oil products. Pakinggan natin ang pahayag ni Piston National President Modi Ploranda. Sa ngayon ay halos umaabot na lang ng 600 to 700 ang kinikita ng ating mga drivers. Kanya yung kanyang take home sa almost 12 to 16 hours na pamamasada. Depende po talaga sa haba ng ruta. Mayroong mga ruta na halos sa 400 pesos lamang yung kanilang naiuwi sa loob ng 12 to 16 hours ng kanilang. Kabilang din sa mga pasanin ng mga tsuper at operator ng pampublikong sasakyan
Ayon kay Kamodi, ang oil deregulation law na nagbibigay pahintulot sa foreign-owned oil companies na magtaas ng presyo kada linggo, batay na rin sa presyohan sa pandaigdigang pamilihan. Sinabi pa ni Piston President Kamodi Floranda na nagpapayak din sa kanilang mga tsuper ang pagsasabatas ng tax reform for acceleration and inclusion o TRAIN law, kung saan obligado ang excise taxes na kinokolekta ng pamahalaan mula noong 2018. Ayon sa datos ng Department of Energy, ang excise tax sa gasolina ay 10 piso kada litro, samantalang 6 na piso kada litro naman sa diesel. Bukod pa ito sa 12% value-added tax sa produktong petrolyo. Samantala, habang pumapasada at tumutulo ang pawis ng mga driver ng jeep dahil sa init ng panahon, ay naging mainit din ang sitwasyon sa pagitan ng Israeli forces at grupong Hamas. Matapos maglunsad ng sorpresang pag-atake ang militanteng grupo nitong nakalipas na October 7. Ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, ang nasabing kaganapan ay nagresulta sa pag-akyat ng fuel prices kung saan sumipa ang international benchmark Brent crude ng mahigit 4% hanggang halos sa $88 kada barel. Matatandang dahil sa kahilingan ng ilang transport group, ipinatupad ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board nitong October 8 ang dagdag piso sa pamasahe sa jeep sa buong bansa, kung saan 13 pesos na ang minimum na pamasahe sa traditional jeepney, habang 15 naman sa modern jeepney. Ayon pa sa transport groups, kalbaryo rin nila ang Public Utility Vehicle Modernization Program na naging dahilan ng pagsasagawa ng tigil pasada. Sa kabila ng magandang layunin nito, mahigpit itong tinututulan ng mga driver at operator dahil sa napakamahal nilang unit na aabot sa mahigit 2 milyong piso. Pakinggan natin ang pahayag ni Piston National President Modi Floranda. Malaking epekto to kapag talaga nga totally ni-wise out ng ating ng gobyerno, yung ating mga jeepney ngayong darating na January, ay siyempre ang pinakano niya ng mga direct niyan, yung kawalan ng hanap buhay ng mga operator at siyempre Sa panig naman ng pamahalaan, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang mawawala ng trabaho sa isinusulong na PUB Modernization Program. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang problema yata, ang problema na kanilang sinasabi ay baka hindi sila mapautang para makapagbili ng bagong sasakyan. Kaya yan ang tinitignan namin ngayon, natiyakin na walang mawawalan ng trabaho. Para sa News Scoopers, DWIZ Year-End Report, ako po si Miss Alinio Dayon-Dayon, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. This special is presented by PAGCOR, also brought to you by PhilHealth, PCSO, hindi umuurong sa pagtulong, at Herbalaya. Herbalaya, amoy na kaaya-aya, sa bawat bahid ay ginhawa. Drew Nasino at si Ate Juday. Arata Balita! Magandang umaga muli, balik tayo sa ikalawang bugso ng ating balitaan dito sa Arangkada Balita. At sa oras na alas 5:32 ng umaga, nakuha natin ang pag-ulit pa rin ng ating DWIZ Patrols. Pagbabawas ng subjects sa ilalim ng matatag curriculum, itutuloy pa rin ng DepEd. Alamin natin ang kabuuang report. Ihati ni Patrol 13 Gilbert Perdes. Itutuloy pa rin ng DepEd o Department of Education ang pagbabawas ng subject sa ilalim ng pinakilalang matatag kurikulum. Ito sa kabila ng nanatiling mababang performance score ng Pilipinas sa Program for International Student Assessment o PISA. Sa press briefing sa Malacanang, inihayag ni DepEd spokesperson ni Yusek Michael Poa na nakita raw sa nagpapatuloy na pagripaso sa K-12 program na siksik ang mga subject ng mga estudyante. Ito raw nagdulot ng problema sa mga guro na
tatambakan na maraming paksa at nahirapan sa paghahabol sa pagtuturo sa mga estudyante. Ganito ay sinabi ni POA na sa ilalim ng bagong kurikulum ay i-decongest ang mga subject at tututukan na ang mga na may mababang score sa PISA tulad lamang ng math, science at reading. Naniniwala ang DepEd na ang matatag kurikulum ang magiging daan sa pag-aangat ng performance ng mga Pilipinong mag-aaral batay sa international assessments. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ, nagpapalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Maraming salamat Patrol 13, Gilbert Perdes. Samantala, K-pop group na 17 dumating na sa Pilipinas. Ang detalye ng balitang yan, iyahatid ni Patrol 45, Raul Lesperas. Dumating sa bansa ang Korean K-pop group na 17. Ang grupo ay dumating sakay ng isang commercial aircraft galing sa Korea sa NAIA Terminal 1. Katulad ng inasahan ay dinumog ng mga kabataan at mga fans ang 17 K-pop group nang ito ay lumabas sa eroplano. Bagamat na naglatag ng seguridad ang Manila International Airport Authority ay hindi pa rin napigilan ang mga fans na dumugin ang grupo ng Korean K-pop group na 17. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama para sa Himpilang May Todo Lakas, DWIZ. Kamagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Samantala, dako natin ang report naman ng ating mga Metro Patrollers. Mula dyan sa Valenzuela, nako, top 9 most wanted person sa Valenzuela na aresto na. Alamin natin ang mga detalles sa ulat ni Kuya Danny Cruz. Kuya Danny, good morning. Good morning. Naaresto na ng mga tauhan ni Police Colonel Salvador Estura Jr. ang top 9 most wanted person na nasa listahan ng Valenzuela Police. Ang manhunt operation ay pinamumuno ni Police Lieutenant Ronald Bautista. Katuwang ang warrant at subpoena section, inarestong wanted na nakilalang si JP Limosnero, 35 taong gulang binata, tubong probinsya ng Bukidnon, na ngayon nakatira sa Lamesa Street, Barangay Ugong sa lungsod ng Valenzuela. Dinakip ng mga operatibo ng pulis si Limosnero sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ni Judge Evangeline Mendoza ng RTC Branch 270. Ang akusado ay may kinakaharap na kasong paglabag sa 336 ng RPC Section 5B ng Republic Act 7610 o itong paglabag lasciviousness, pangmomolestya sa isang minor de edad. Nakakulong na sa himas rehas na akusado. Base sa dokumentong inilabas ng korte, 180,000 piso ang inilaang piyansa sa pansamantalang kalayaan ng akusadong si JB Nero. Yan ang balita. Ako si Danny Cruz para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, dako naman tayo sa Ronda, probinsya. Wala pang batas na nagbabawal o maglilimita sa pangingisda sa isang uri ng isda ayon sa laki nito. Ayon sa Provincial Fisheries Coordinator ng Ilocos Norte, ihahatid ng balitang yan ni Idol Ronald Idol Domingo. Sinabi ni Provincial Fishery Coordinator Mr. Arthur Valente na wala pang batas na magbabawal o maglilimita sa pangingisda ng isang uri ng isda ayon sa laki nito. Kailangan daw muna ang mga siyentipikong pag-aaral, sertipikong pag-aaral sa mga huli, lalo na kailangan daw muna ng mga siyentipikong pag-aaral sa mga huli, lalo na sa dami. Sinabi ni Valente na ang mga regulasyon ipapatupad ay hindi gumagamit ng illegal na kagamitan sa pangingisda, hindi bababa sa 100 na butas ng lambak upang mabigyan ng pagkakataon ang maliliit na isda na magparami. Ayon pa kay Valente, hindi maipapasa ang panuntunan sa Sangguniang Panlalawigan nang walang resulta o rekomendasyon
ng siyentipikong pag-aaral. Dagdag pa niya, sa pamagitan ng Fisheries Management Area, isa itong breeding ground ng isda at ipagbabawal ang pangingisda sa lugar. Ito ang Ronda Patrol. Ronald Idol Domingo, nag-uulat, pasimpilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Balik tayo sa iba pang mga balita sa oras na 5:38 ng umaga. Rerepasuhin ng LTFRB ang kanilang mga panuntunan kaugnay sa pangangailangang pumasok ang mga jeepney drivers at operators sa mga kooperatiba. Ito naman ang ginit ng LTFRB Chairperson Chovelo Guadis III matapos marinig ang hinaing ng mga driver na dumalo sa pagdinig ng House Committee on Transportation. Sa pagdinig, sinabi ni driver-operator Philip Burata na pumasok sila sa isang kumpanya bilang pagsunod sa consolidation policy ng LTFRB upang patuloy na makapamasada. Siniwalat ni Burata na mayroon silang usapan ng korporasyon na sila ang magmamanage o mga kasiwa ng kanilang bibilihing sasakyan. Bagamat kinuha ng korporasyon ang kanilang mga jeep, matapos marinig ang hinaing ng driver, giniit ni Chairman Guadiz na rerepasuhin ng ahensya ang kanilang consolidation policy. Arangkada Balita! Samantala, tanggap muna tayo ng Ronda Probinsya. Dalawang notorious na carnapper sa Calabarzon arestado ng highway group sa Rizal at Laguna. 7 sasakyan nabawi mula sa sindikato. Ang detalye ng balitang yan, iyahatid ni Arman Cambe. Arman, magandang umaga. Isang Montero Sport, 2 Toyota Vios at 3 iba pang uri ng sasakyan ang nabawi ng mga operatiba ng Highway Patrol Group sa Calabarzon mula sa compound na pag-aari ng mga miyembro ng Carnapping Syndicate sa Rizal at Laguna kahapon. Kinilala ni Police Colonel Romel Estolano, HPG Director, ang mga suspect na sina Tom at Mike na big-time carnapper na nag-ooperate sa Calabarzon. Ayon kay Estolano, ang mga na-recover na sasakyan ay pag-aari ng car rental traders na pawa mga biktima ng rent-tangay, rent-sangla, benta, modus operandi. 2 sa nasabing mga sasakyan ay pag-aari na ng Joey Salomon at Joseph Landicho. Nakakulong na ngayon ang mga suspect dito sa Police Region 4A Headquarters sa Camp Vicente Lim, Laguna. Arman kami mula Calabarzon, nag-uulat para simpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Maraming salamat, Arman Cambe. Samantala sa ibang detalye pa ng mga balita, binigyan din ng isang mambabatas na hindi pa handa ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board na ipatupad ang PUV Modernization Program. Ayon kay Representative Agustina Pancho, House of Representatives Committee on Transportation Vice Chairperson, batay sa mga naging pagpupulong ng Kongreso, mapapansing hindi pa handa ang LTFRB na ipatupad ang PUV Modernization Program dahil mukhang hindi nila alam kung paano ipatutupad ang programa at tila hindi sila nagkaroon ng konsultasyon sa mga jeepney driver at operator. Dagdag pa ni Representative Pancho, nagkulang ang LTFRB na ipagbigay alam sa mga jeepney driver at operator ang nasabing programa. At ang pagkakamali ay nasa LTFRB sa nakaraang administrasyon. Hinimok naman ng mambabatas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pag-aralan pa ang PUV Modernization Program dahil maraming pamilya ang maaapektuhan sa pagpapatupad nito. Arangkada Balita! Nanawagan si Kabataan Party List Representative Raul Manuel na imbestigahan ang report na pinapakalat o mayroong ipinapakalat na sinasabing form sa mga jeepney drivers at operators. Ito ay sa pamamagitan ng pagbabahay-bahay na pumipilit sa kanila na isuko
ang kanilang prangkisa at magpakonsolidate sa ilalim ng PUV Modernization Program. Kinumpirma ito ni Piston spokesperson o Piston na President Modi Floranda sa naganap na pagdinig ng House Committee on Transportation na mayroong report mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Git naman ng kongresista mula sa nasabing report, kitang-kita ang sapilitang pagtulak ng franchise consolidation. Hindi rin anya dapat niloloko ang mamamayan para lamang magpatupad ng patakaran. Dagdag pa rito, dapat ding mas sensitive ang LTFRB sa nararanasan ng drivers at operators. Gayong may epekto anya ang top-level policy sa nangyayari sa baba, kaya hindi dapat tinatratong paisa-isa o isolated cases ang mga nasabing hinaing. Arangkada Balita! Samantala, tanggap muna tayo ng Ronda Probinsya. DTI nag-donate ng organic manufacturing machine sa Farmers Co-op sa Zambales. Ihahatid ng balitang yan ni Johnny Gole. Johnny, magandang umaga. Yes, good morning. Pinagkaloob nga nitong Department of Trade and Industry o DTI Zambales Provincial Office itong isang spreading machine na siyang ginagamit dito sa paggawa ng organic fertilizer para dito sa Masinloc Federated Farmers Association na sa lalawigan ng Zambales. Ayon dito kay DTI Zambales Provincial Director Enrique Bactada, ang nasabing kasangkapan ay nagkakahalaga ng 250,000 pesos sa ilalim ng Shared Service Facility Program ng ahensya sa layuning tulungan nga itong mga small and medium enterprises productive na efficiency tungo sa makabagong teknolohiya, pagpapalago ng kanilang produksyon at dagdag na pagkakitaan. Ang nasabing kagamitan ay sa paggawa nitong organic fertilizers ay upang lalong mapaunlad ng nasabing samahan ng mga magsasaka sa lalawigan ng kanilang kasalukuyang produksyon. Sa kasalukuyan, ayon dito kay Bactada, nakapagbebenta na ng 20,000 hanggang 25,000 pesos kada buwan na itong nasabing grupo. Sa pamamagitan niya ng kanilang ipinagkaloob na makina, ay maaaring madoble o matriple ang kanilang produksyon. Bahagi raw ito ng proyekto ng ahensya upang ayudahan nga itong mga farmers cooperatives lalo na sa paggawa ng organic fertilizers production upang paunlarin ito bilang alternatibong pataba sa kanilang mga pananim sa halip na gagamit nga nitong synthetic fertilizers. Sa kabuang bilang, nakapagpakaloob na itong ahensya ng 45 makina sa iba't ibang samahan ng mga magsasaka dito sa probinsya na umaabot na sa halagang 15 milyon piso. Mula dito sa gitnang Luzon, ito si Central Luzon Patrol. Johnny Gole para sa Impila May Todo Lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balik tayo sa huling bugso ng ating balita. At sa oras na alas 5:50 na umaga, itinanggi ni Attorney John Rex Lojangco, spokesman ng COMELEC, ang paratang ni Albay Congressman Ed Salagman na ang karagdagang 12 billion pesos sa budget ng COMELEC ay para daw sa eleksyon sa charter change. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Attorney Lojangco na nauna nang tinapiasan ng 17.4 billion pesos ang budget ng COMELEC. Ako, hindi po totoo po yan. In fact po, sabi nga po namin, Sir Drew, balikan po natin lahat ng hearings po sa Kongreso, sa Senado ng budget. Lagi po dyan lahat, naghihingi po ang COMELEC ng karagdagang pondo. Dun sa napakyas po sa amin, 17.4 billion po ang na-slash po sa budget namin. At sa lahat po ng hearing na yan, hanggang sa plenaryo, may nag-i-sponsor po na dapat maibalik yung nawala sa amin. Nilinaw ni Attorney Lojangco na ibinigay ang karagdagang pondo batay naman sa isinumiting proposed budget ng COMELEC na gagamitin para sa paghahanda sa 2025 elections. Lahat po ito ay nakita namin po na magkakasama mula po dun sa election, other matters, special election, referendum, at pati na rin po yung iba pa. So lumalabas po, ibinigay po sa amin ito basis po sa na-submit na proposal po ng COMELEC sa pangangailangan namin. Tiniyak naman ni Attorney Lojangco na kanilang i-verify sakaling may dumating man sa kanila ng mga pirma kaugnay ng petisyon
sa pag-amyenda sa konstitusyon. Matatandaang may nagalok ng ayuda sa mga residente ng Quezon City kapalit ng birma para sa charter change. Sakali man darating po sa amin yan, ay trabaho lang po dahil as early as 2020 may revised resolution na po kami kung paano po namin itatrato yung mga ganitong petisyon. Kung saan titignan namin, complete ba yan, sufficient in form and substance, bibilangin kung tama ang bilang, and then ultimately i-verify kung totoong mga tao, totoo ba yung signature, at tama po kayo. Pagdating sa huli, plebiscito po ang kauuwian niyan at ang tao pa rin ang magpapasya sa mga proposals na ito. Yan po naman ang tinig ni Attorney John Rex Longchanco, ang spokesman ng Commission on Elections sa panayam ng DWIZ. Arangkada Balita! Itinanggi naman ni late Representative Richard Gomez na iinalokan ng 20 million pesos ang bawat kongresista sa People's Initiative para amyendahan ang saligang batas. Giit ni Representative Gomez, walang sinumang magbabayad pagdating sa pagtulak sa reforma sa konstitusyon upang mapaunlad ang ekonomiya. Dagdag pa ng mambabatas, handa siyang manguna sa pagsusulong sa charter change dahil daan ito para makahikayat ng dayuhang mamumuhunan o mag-i-invest sa bansa. Binigyan din pa ni Congressman Gomez na maayos nito ang mga proseso ng burokrasya at mapapasigla ito ng mga business-friendly ng kapaligiran upang makakalikha ng mas maraming trabaho. Arangkada Balita! Sa oras na alas 5:53 ng umaga, kuha muna tayo ng isang report mula sa ating DWIZ Patrol. Halos 30 million pesos na halaga ng shabu na kumpiska ng PIDEA dyan sa Zamboanga City. Alamin natin ang mga detalye o iba pang detalye sa ulat na ito ni Patrol 30 Jelly Mendez. Aabot sa 27.2 million pesos na halaga ng shabu ang nakumpiska ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency sa 4 na suspect na inaresto matapos ikasaang drug bypass operation sa Purok 11 Acacia, Barangay Calarian, Zamboanga City. Kinilala ang mga suspect na sina Nadzmar Abdul E. Elias, 38 anyos, Noralin Abdul E. Tahil, 38 anyos, Wahil Hala E. Handrang, 31 anyos at Ben Basaluding E. Calvi, 33 anyos. Ayon kay PIDEA Director General Moro Virgilio Lazo, na-recover mula sa mga suspect ang mga piraso ng budel money na nagkakalaga ng 1,000 piso na ginamit bilang bypass money. Hawak na ng mga otoridad ang mga suspect at naharap sa paglabag sa Section 6 at Section 11 ng Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on-air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Sa iba pang balita, nilinaw na Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na hindi pa kinukonsider ng ahensya sa ngayon ang pagtatakda ng suggested retail price sa bigas. Lingan din ng kalihim na pabago-bago ang presyo ng bigas sa international market gaya sa Thailand dahil sa El Nino phenomenon. Dagdag pa ni Secretary Laurel, ang naunang mungkahi kaugnay sa pagtatakda ng SRP ay isang idea lamang na nakabatay sa mga posibleng remedyo sa ilalim ng Republic Act 7581 o ang Price Act. Iginiit pa ng kalihim na ang mga magsasaka ang mahihirapan kapag nagkaroon ng price limit dahil kinokontrol lang ito ng mga trader. Samantala tiniyak ng kalihim na gumagawa siya para masigurong sa ng agricultural products, partikular ng bigas. Arangkada Balita! Tumaas naman ang presyo ng bigas sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Batay sa bantay presyo ng Department of Agriculture, nasa 47
pesos ang presyo ng kada kilo ng well-milled rice na mula sa dating 45 pesos hanggang 55 pesos kada kilo. Ayon sa Federation of Free Farmers Cooperative, nasa 50 pesos kada kilo lamang dapat ang retail price ng bigas dahil nasa 25 pesos hanggang 26 pesos lang ang kada kilo ng bentahan ng palay sa ilang lugar. Dagdag pa ni FFFC National Manager Raul Montemayor, kaunti namang ang mga nagbebenta ng 55 pesos hanggang 60 pesos ang nabigas. Nilinaw pa ni FFFC National Manager Montemayor na marami ang supply ng bigas sa Pilipinas, ngunit posible pa itong kapusin pagdating ng Marso hanggang Abril. Arangkada Balita! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Isinailalim ni Ecuadorian President Daniel Noboa sa state of emergency ang kanilang bansa matapos bihagin ng mga bilanggo ang ilang Ecuadorian jail cards matapos tumakas ang kilalang drug lord na si Fito o Adolfo Macias Villamar. Nabatid na nagbanta ang mga nakabilanggong papatayin ang mga biniyag na jail cards sakaling manghimasok ang Ecuadorian Armed Forces. Matatanda ang leader ng Coneros Gang, si Fito, na konektado sa Sinaloa Drug Cartel sa Mexico. Bukod pa rito, itinuturing ding mastermind si Fito sa pagpatay kay presidential candidate Fernando Villavicencio noong nakalipas na taon. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Pinadapa ng NX Road Warriors ang Converge Piver Xers sa PBA Commissioner's Cup na ginanap sa Araneta Coliseum sa score na 107-103. Nagpakitang gila sa NLEX ang kanilang import na siya John Ray Williams Baldwin na nakapagtala ng 22 points, 15 rebounds at 6 assists. Dahil dito, hawak na ng NLEX ang record na 4 wins at 6 losses. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. O eto ha, naku, dapat maging proud tayo. Naku, pwede rin to sa good news, no? O, isa na namang Pinay ang nakapasok sa K-pop industry. Sa isang episode ng South Korean reality competition na Universe Ticket, pinangalanan bilang unang miyembro ng upcoming global girl group na Prism, ang 14-year-old Filipina na si Elisaya Parmisano. Ang grupong Prism po ay magkakaroon ng 8 miyembro at magde-debut sa ilalim ng entertainment company na FNF. Aba, samantala nagpaabot naman ng pagbati kay Elisaya sina Regine Velasquez Alcacid at Kapuso Primetime Queen Marian Rivera. Siyempre tayo rin nagpapaabot ng pagbati natin. Galing! At sa ating viral naman, nag-viral sa X platform ang virtual celebration and translasyon sa open world gaming system. Kasunod ng pagdiriwang ng itim na Nazareno, binahagi ng ilang netizens ang larawan mula sa Roblox noong 2021. Nagtatampok ng digital setup ng translasyon kasama pa ang Quiapo Church. Ayon sa isang netizen, nakadalo siya ng virtual translasyon sa gitna ng COVID-19 pandemic. Ngunit kung saan inikot nila ang Nazareno sa Maynila sa pamamagitan lamang ng nasabing laro na Roblox. Sa ibinahaging post ng Roblox Catholics, umabot sa 120 ang nakaisa sa selebrasyon. At sumayin niyo mga kaibigan ang isang oras nating balitaan dito sa Arangkada Balita sa ngalan po ng buong puwersa ng DWIZ News and Information Center, gayon din po ng Aliw Channel 23. Uy, happy birthday muna pala, Jen. Ayan. Kay Sir Orly Navarro, ang isa sa mga magagaling nating anchors dyan sa DWIZ Dagupan. Happy birthday po. At syempre, sa pangalan ko rin po ni Junicino, kami po ang inyong mga lingkod, Judith Estrada Larino. At ako naman po, si Jen Patrolia. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Susunod na po ang
tandem. Kasama po muli ang inyong lingkod. At syempre, si John Ibanez.